Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:36 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mapagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng pahuway sang gabi antes. Bag-o nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahom nga palaaputon. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kon aga. Magadulong sang labing ulihi nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iban nga bahin sang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong kaga Pilipinas, good morning liwat Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sang Miyerkules, July 22, 2026. Ang dugay, hay, inday. Manaya-naya ang panahon diri sa may syudad sang Iloilo pero kahapon nga adlaw sang hapon perti kadamol sang ulan sa pila ka mga kabanwahanan naton. Hay. Gani hindi ta mapaktan ang panyempo, especially kung magapod grabing panaguob, grabe ang pinangilat sa pila ka mga areas. Gamudlat sa imo kagayon mata ko. Sa aton sini kauturan nga mga may transaksyon, Malapos amat na kadto sa inyo sini nga mga kaladtuan nga mga trabaho. Samtang payo pang aton siniya nga tiyempo subong adlaw. Balon lang sang inyo siniya nga sa mga may maintenance dira kag may mga pamalatian. Dalagi kamo sa maintenance ninyo, mag-inom sang madamo nga tubig. Kag pinaka-importante balon sang pasensya kung ari kamo di sa Iloilo City, especially kung nagaagi kamo sa mga mayor naton nga mga dalanon. Kay grabe gidya kapiot kisa sang traffic. dire ka lang. Dapat halin sa imo balay transaksyon mo bi alas 9. Abansihi 2 ka oras, 1 ka oras kag tunga nga travel Sa imo para nga daw mo kuro kumpiyansa ka nga malabot ka kag hindi ka ma-late sa imo siniya nga kaladtuan. upat Sa malapos. aton talalupang doon nga mga balita. Barangay Kagawad sa Iloilo City sa may Barangay Ortiz dito magsala number 1 Barangay Kagawad ni. Yeah. Nadakpan sa bypass operation sa aton siniya nga kapulisan kahapon nga adlaw ba na man kagawad man lapit na lang eleksyon po. Lang sang away. Pangabuhita. Ining si alias Bulldog arestado sa operations ang City Drug Enforcement Unit kahapon nga adlaw kadako pabisang na recover ho. Tunay. 2.2 million pesos nga balor sa okon sang illegal nga droga o kon 330 grams sang suspected shabu nakuha kay kagawad. Mata ko gamudlat sa Muna nga subong nga nagalapit aton eleksyon. Ano gid kamo ulo aligmat gid kamo kag hibaluon nyo gid kilalahon ninyo ang inyo sini nga mga kandidato. Way pa man sa naka-file sa COC pero nagapuro pa batyag da bala no? Ang ilang nga mga track record. Anong ilang nga ginaobra dati subong ano nakita amat-amat na kita sa pag-observe kay lapit na lang ang November kadasig lang sang tiyempo. Damo na makadto da sa inyo kag magpuro pamasyar kag magpangilay-ngilay bla kung sang una daw kaaslom sang iya ngay home. Subong kay lapit na lang eleksyon sa barangay.
Tamis pa sa ano, Inday, tamis pa sa paho eh. imo pagkiay-kiay. Tamis pa sa kalamay ang yuhom kag pagpangilay. Hindi makatulog. Kilatisan nyo gida ang aton siniya nga mga gusto bala magpadlagan. Nami ganina ya ano na kamo, signify na kamo kung ipabalo nyo na kung may intensyon gid man kamo magpadlagan para nga mabalaan na sa pamuluyo. Temprano pa kung anong plano nyo. Sa imo Wala pa man na violation kay wala man filing sang COC mo. imo kahagayon, mata ko kalilipat. Sa pihak nga bahin, Malakor siya. ang isa sa mga challenges diri sa may Western Visayas ang aton sinipadayon nga pag-eksperyensya bla. Damo kita balita permi. Red alert kakulang sang supply sang enerhiya. Muna nga nagliligad ng mga binulan. Notice niyo to nga daw kalawig gid sang brownout no sa diri sa aton siniya nga nagkalain-lain nga areas may rotational brownout gina-announce man sa aton siniya nga NGCP nga amo ni may mga rotational shut off sang pila ka mga supply sang enerhiya. Isa nagligad nga adlaw nagbisita si Department of Energy Secretary Sharon Garin diri sa may Iloilo City. Kadiin gin palabot sa iya sang pila ka mga LGU officials naton, mga governors halin sa nagkalain-lain nga LGU sa Panay, ang aton sini nga syudad sang Iloilo nga tiamo ang kapital, sentro sang ekonomiya ang syudad sang Iloilo. Kay dapat nga sa development sang isa ka lugar dapat nagasabay ang supply sang enerhiya naton, hindi pwede nga mapabayan ini nga aspeto. Kay nagadamo ang aton nga mga infrastructure, nagadako ang investment, ang demand sang supply sang kuryente sang enerhiya nagataas man. Ti karon ginhambal sa aton sini Department of Energy nga kung supply sang enerhiya within Visayas area not enough ang supply sang enerhiya nga naga-circulate diri iya sa may Visayas, kinahanglan naton nga magkuha sang other sources sang enerhiya sa pila ka mga planta, Luzon, Mindanao, kay diri sa Visayas daw husto-husto lang gid no, o kung may mga tinion nga nagakulang kung magtaas ang peak sang demand sang enerhiya naton, amo na nga brownout kisa okay gina rotate ang aton sining enerhiya. Pero ang maayo nga balita bangod nga isa sa mga priorities ang aton siniya nga gobyerno subong sa Department of Energy amo ang pag-supply sang additional mga battery sang mga planta naton nga able to store sang enerhiya pananglit nga ma-short kita. Plus pa dira ang expansion sang pila ka mga planta naton. Iti hindi pwede nga hindi ini matanaw, hindi ini mapreparahan sa palaabuto naton, especially nga nagadako ang supply kag demand sang enerhiya diri sa Western Visayas. Pamatian tabla ang aton siniya nga interview kay DOA Secretary Sharon Garin sa diin nga iyagin plastar ang mga plano, priorities ng Department of Energy, especially sa energy allocation diri sa may area sang Visayas. Si Secretary Sharon Garin. Tempo, hindi na namon ma-predict na budlayan na kami kay Abi namon tapos na ang init, gali daw manugbalik pa. So ang demand nag-increase na naman. Hindi ang per kilowatt price ang nag-increase, ang demand, ang konsumo, gid bala. But we're trying our best to contain lang with the batteries. Pero with the batteries, hopefully ma-lessen lang siya. Hindi siya maubos kay ang increase ng demand hindi gid makayanan. But short-term solution na Correct. Short term. I have 3-term solutions. Short, immediate, mid-term that will take care of us from today up to 2028. Ang long term is those 4 power plants that by 28, 29, 30 na ma-install na siya. So hopefully it will all come together, and I'm supposed to meet with the RDC, with all the governors. May planuhon namon nga pati yung mga linya blakayuhon man para sigurado. Ang problema ta kay kulang aton diri nga dependable nga power. Kinanglan ma-import pa kita sa mga Negros, sa mga Cebu,
So para bala nga sigurado nga kaya ang sigurado nga may ara kita dapat independent sa kita hindi kita mag-depend sa iban nga island. So hopefully we can work that out by with the together with the RDC. Ang base load plan, Secretary, based in Iloilo, hindi sila. Yes, right now ang base load natin ay ara da si hindi ko pag-isipo ng diesel. Ang ano lang, ang mga dako-dako ng PEDC and PCPC in Concepcion. May expansion sa PEDC, may PCPC, may expansion man. Pero it will take them time to expand. So, most of it are in Iloilo actually. Amo na yung discuss namin kanina ni Bob sa Aklan. Kung basta then Nabatian si Energy Secretary Sharon Garin, no? May kang tanan sa ila siniya nga mga nakaplastar na kalinyada nga mga plano sa kung paano babak-apan ang pagkinahanglanon sang enerhiya sang Visayas, especially nga ang Western Visayas isa sa mga madasig ang Inday sa imo yuhog pag-improve diri sang aton sini nga ekonomiya, nagadakdamo ang mga investment. hindi mapunggan manghaya Damo sang mga ginapatukod nga mga infrastructure, hotels, kondo, kag kun ano pa, ti naga-require ina sang duga nga enerhiya naton. Ang enerhiya o kun ang kuryente, kag ang tubig, isa ini sa mga pinaka-vital needs sang aton siniyang syudad sang Iloilo, sang bilog nga Western Visayas as of now. Sa diin nga kung tan-aw naton, once nga mahuman, kag ma-stabilize ini, kahit hindi man abot silingon nga kung magplano ang Department of Energy sa stabilization sang energy sources naton kag supply, dira na lang okay na. Kundi nagasaka ina, no, nagadako ina, siling man sa hindi pwede bangin stagnant nga mag-settle down lang sila sa amo sini abi nga need, no, sang energy sources amo man sa tubig. That's why nga kung halimbawa ang aton sini nga Laor Mega Dam Project 2 maging 100 fully operational na, imo kahag inaiya maga-address sang aton pagkinahanglanon sa kakulangon sang tubig sa aton ginagamit sa aton sini panimalay, especially diri sa may syudad sang Iloilo kag iban pa nga mga kabanuhanan. Ang aton nga mga mangunguma magabenepisyo man sini sa agrikultura, food supply, ang aton nga supply chain sang food. Buot silingon kung may enough kita nga tubig, continuous ang production sa aton sini nga mga mangunguma. Sa bahin sang enerhiya, tibalaan naton nga 24/7 ang operasyon sang pila naton ka mga ano diri, no, pila ka mga businesses. ako sa imo May mga BPOs kita diri nga naga-operate 24/7, hindi lang sila nga pagka ang duty hay dabi from amula ni, no, 7 AM or 8 AM to 5 PM. Pagkagabi may mga shifting, continuous ang services nga hatag sang nagkalain-lain diri nga mga investors kag sang mga negosyo. So kinahanglan sang supply sang enerhiya. Wo, muna nga ini ginatingwaan gid sa aton sini nga Department of Energy nga matigayon nga masupplyan kay ang isa sa problema kay sang una usually katabo ning power interruption kag ang rotational brownout sa tinion o kung sa season nga daw pertik init kay grabing gamitay kakuan mo ka enerhiya. Bisan ikaw lang gani sulod balay mo, ang aircon mo grabing gamitay mo kung peak gid sang kainiton sang aton sini nga tiyempo. Ti kay subong hindi mo na mabalaan tungod sang climate change. Ang panahon sang tig-ululan sa una, grabe ang ulan, pero kung mag-init, grabe man. Halimbawa, subong sa aton sining na-experiensyahan, subong lang ang month of July. Istingi bala, kung mag-ulan, grabe bundak ya. Tapos kung mag-init, daw hindi ka magwa, kaya ang imong alimpuduhan mo, no, madaba-daba sa kainiton. ay kiay Amo na nga mga changes subong ang nakitaan sa Department of Energy kag nagaapekto man sa planning sang pila ka mga planta naton. imo yuhog Ito wala sila galawom. Sang una, ang peak sang gamitay kuryente do ara lang sa March, April, May kay ara dang grabe nga init. Subong suno sa DOE nga hindi nila kasama anticipate nga nagadako ang demand ti ang load sharing bala gina-rotate na sang NGCP magsiling nga may extra dito nga enerhiya sa Luzon ti kulang diri sa may Visayas ang NGCP na i-transfer niya na ang extra o kung surplus nga enerhiya nga
nga ginaproduce sa mga planta dito sa mga areas nga kulang sang supply, no? Kasi kung kulang sa supply, ma-burn out tigi dito amo sinang sitwasyon. Isang tunay. O, diri sa Visayas, amo man na kay medyo ang aton nga mga planta diri daw ginakulabos kisa sa aton sini pagkinahanglanon nga kuryente, not only diri sa Western Visayas sa Iloilo City kundi bilog nga Visayas, ti kinahanglan tamang hulam, kinahanglan naton nga kuha sang supply sa iban nga mga planta, halimbawa Mindanao, Luzon, para nga ma-augment ang ina nga need. Short term, ang paggadugang sang batteries nga makastore sang energy, sa bahin sang long term naman, ti may mga planta nga may mga investment, may mga luyag nga mag-put up sang additional nga mga planta diri sa may area sang Visayas. Di niya makadugang pagid sang pila ka mga megawatts naton nga mga need. Basta nga maangko naton ang stable nga need naton sa enerhiya. Subantayan naton ni kita man ni ka vital kay importante ni sa aton sini nga pagkinahanglanon sa economic growth sang Western Visayas. Di ang tubig suno sa niya Halaor Mega Dam Project 100% fully operational lauman sa year 2028, pero by the end of year 2027 hitso na ang mga infrastructure. Subong from 86.16% ka completion, tigamay na lang kung matalunsay ang obrahanay sang mga highline canal, paagyan na dayon sang tubig sang aton siniyang Halaor Mega Dam, distributed sa mga irrigations naton, plus sa aton siniya mga tubo nga gin linyaman padulong diri sa may syudad sang Iloilo sang aton mga bulk water supplier, may enough kita nga supply sang tubig. Sa imo pag-ibig. Amo man na sa pagkinahanglanon sang enerhiya o kon kuryente. Hindi makatulog sang Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:53 sa aga sa aton siniya nga pagpangalaga diri sa programa Iloilo Morning. Isa ka Ilonggo ang bag-ong appoint nga AFP Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines nga gin-appoint ni President Ferdinand Marcos Jr. kahapon nga adlaw. Kasunod sa pag-retire ni General Romeo Bronner, ang kalinognon o kung tumandok sa banwasang kalinog nga si Lieutenant General Antonio Navarrete, amo ang gin-appoint bilang bag-ong Chief of Staff sang Armed Forces of the Philippines. Ugal sa mga Ilonggo ni, no? Kaya isa ka pure-blooded Ilonggo ang bag-o nga magapamuno sa aton sini nga Armed Forces sang pungsod Pilipinas, pagi sa kay Lieutenant General Antonio Navarrete. Ti panginbulahan sa aton sini nga bag-o nga opisyal nga ginapabugal ginaton nga bilang Ilonggo nga magabulos sa nag-retire si General Romeo Bronner. Sadya pagwaanay video sining kuanblaw ning Philippine Coast Guard blang Chinese kagang aton man nga mga from PCG kagang Chinese Coast Guard nga nagpakdulanay sang padol sa tunga dito sang si Tuto gatulo ang laway. Hindi kadagatan o kon kalalawran baw kasadya. Pantayan ang iban pa nga mga development sa aton sining mga balita. Kaga subong man ang aton nga pagtutok sa nagahilapit nga zona ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. diri sa PRO6. Ang preparation sang kapulisan 4,000 plus personnel plus augmentation force, mga volunteer groups naton. Ginapa-alerto na sa nagahilapit nga State of the Nation address ang aton sining nga presidente sa masunod nga simana. Bantayan ta kung ano naman ang mga priority programs, accomplishment sang gobyerno, mga services naton at ang direction towards 2027 and 2028. Bantayan ina ang aton siniya nga State of the Nation address sang aton nga presidente nga ipalayag naton diri sa aton mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. siling man sang mo na. Iban nga mga balita,
Buksi nyo lang sa aton siniya nga Facebook page. Kung nagauntat kita programa sa Facebook page naton, sige-sige na iya nga aton sini nga paghaboy sa mga impormasyon ka mga balita dira. Mga advisories naton, importante nga mga advisories. Lak sa imo kagayon, mata ko gali. Dira nyo na lang bantayan. Nga supat, malapor sila na ang dugan ko inday. Kay gali na gumbang. Oh, yeah. Inday, bisan luspot lang. Wala na kita tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Tubtob sa masunod naton nga pag-updanay. Turigid lamang inyo alagad kada aga Junel Baclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Sa dugan ko ga panalaytay. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Akala ng marami, simpleng talumpati lang ang State of the Nation Address o SONA. Pero alam mo bang obligasyon ito sa ilalim ng 1987 Constitution? Nakasaad sa Article 7, Section 23 na kailangang humarap ng Pangulo sa Kongreso sa pagbubukas ng regular na sesyon upang iulat ang kalagayan ng bansa. Hindi lang ito tungkol sa mga nagagawa ng administrasyon. Dito ring inilalahad ang mga panukalang batas at mga pangunahing prioridad ng gobyerno para sa susunod na taon. Kaya bawat SONA ay mahalagang gabay sa direksyon ng pamahalaan at ng bansa. Pangako sa bayan, tungo sa bagong Pilipinas. Sona 2026. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Sa biyahe o